Tayo po magsaglit ay manalangin. Yes, Lord. Hallelujah. Sa gabing ito, Panginoon, kami po ay humingi sa iyo ng una, Panginoon, tawad sa lahat po ng aming mga nagawang hindi maganda laban sa iyo, Panginoon. Linisin mo ang bawat isa, Panginoon. Kami po, nang sa gayon sa aming pong pakikinig, ang aming pong mga puso ay puspos ng iyo pong Espiritu, Panginoon, at aming pong maunawaan ang bawat salita na nagmumula, Panginoon, sa iyo mga salita. Salamat sa gabing ito, Panginoon, pagpalain mo ang bawat isa narito at makakapakinig, lalo higit ang gagawa ng iyong mga salita. Samahan niyo po ako, Lord. Itago mo po ako sa iyong tukuran, sapagkat kung sa akin po sila titingin, Panginoon, hindi po sila mabibless. Ngunit kung ikaw ang kanilang titignan at ang iyong kalwalatian, alam ko po, Panginoon, ang puso nila ay mapupuspos ng pagpapala. Salamat po sa iyong papuri sa gabing ito, sa pangalan ni Jesus. Amen. Ang ating pong title ngayon ay Karunungang Nagmumula sa Diyos. Ayan. So parang medyo mabigat po dahil kahit ako po ay humingi mo ng karunungan mula sa Diyos para magawa ko itong mensahe at alam ko hindi ko ito magagawa kung wala po siya. Dito po sa ating pong binasa na Kawikaan 3:19-26, bali nung binasa ko po yung sa aklat ng Kawikaan, nababanggit po yung karunungan o yung tinatalakay po yung karunungan mula po sa chapter 1 pa hanggang chapter 4. So yun po, dito sa chapter 3, pababasahin po natin yung buong chapter 3. May tatlo pong antas ng kaisipan niya nabanggit dito. Una is kaalaman, pangalawa katalinuhan, tapos isa po yung last is yung karunungan. So di ba parang iisa lang po sila, pero hindi po, magkakaiba po sila ng ibig sabihin. So yun po, inalam ko po muna yung ibig sabihin ng bawat isa. Pero pwede po natin pagsamahin ang kaalaman at katalinuhan. Ito po, ang meaning po ng kaalaman, ang kaalaman ay pagkilala, kamalayan, at pag-unawa sa isang bagay tulad ng katotohanan, kasanayan, o bagay. Madalas nakukuha ang kaalaman sa iba't ibang paraan o pinanggalingan. Kabilang sa mga ito ang persepsyon, dahilan, alaala, testimonya, maagham na pag-aaral, edukasyon at pagsasanay. So, ibig sabihin po, maaring tinutukoy ang kaalaman at maaring tinutukoy na ang kaalaman ay theoretical o practical na pagkaunawa sa isang bagay. So, alam niyo po kung saan nanggaling yung bagay, saan siya gawa, ano po yung, wala sa pagkain, ano po yung sangkap. So, alam po natin yun. Pag naman po katalinuhan, ang katalinuhan naman po ay intelihensya. Ito naman po yung kakayahang makapagdahilan o makapangatwiran tayo. Isa na rito yung biglang bugso o pagkisa ng isang idea mula sa ating isipan. O kaya po ay kakayanan nating mangatwiran o tuwirang malutas ang isang suliranin sa pamamagitan ng paggamit na nakalipas na karanasan. Ayan po. Yun, bigyan natin ng example. Gaya po ng mga estudyante ngayon, yan, may estudyante tayo, nakaka-receive kayo ng awards and recognition kasi may angkin kayong katalinuhan. So, pero ako, nung nag-aaral din ako, syempre, marunong ako magsaulo. Sabihin natin, magaling ako magsaulo. Pero ngayon, hindi ko na maalala. Hindi ko na maalala yung mga pinag-aralan ko dati. And for sure, ganyan din mangyayari sa inyo. Pero tingnan mo, sinasabi ko kayo mag-aaral. Ano lang, sinasabi ko lang na, yung gaya nung nag-guest speaker ako, sinabi ko sa mga estudyante, oo, ngayon, meron kayong awards and recognition. Pero pagdating nyo sa totoong laban ng buhay, iba na. Hindi nyo na talaga totally magagamit lahat yan. Sabi ko, sa totoong buhay, iba ang labanan. Sabi ko, discarded determination ang kailangan nyo. Ayun, yun yung sa katalinuhan at kaalaman. Ano naman daw po ang karunungan? Ang karunungan o dunong sa larangan po ng pananampalataya ay pagkaunawang nanggagaling sa Diyos. Isa itong marunong o matalinong pag-iisip o kaisipan o pangunawa sa tama at mali. At pagkakaroon ng matinong pag-iisip o pinag-aaralan, pagsasagawa ng mga natututunan at nalaman sa bawat sitwasyon. Ay, ibig sabihin po, ang karunungan is combination ng kaalaman, katalinuhan na ina-apply. So, yun ang karunungan. Okay? Mas ba po? Halimbawa po, yun, iulit-ulit natin doon sa example ko. Nag-aaral ako hanggang college.
So ano pong mangyayari next? Magtatrabaho po ko para po magamit ko yung pinag-aralan ko. Tama po? O yan, gaya po ni Jean. Isa siyang medtech. So ngayon, nagtatrabaho siya as medical tech. Tama ba? Medical technician. Yun. Ayun. Lab tech. Okay. Parang kami ni Jason. ECE kami, pero iba pala yung trabaho namin. Pero ibig lang sabihin, yung paghahanda nyo mula grade 1 hanggang college, magagamit niyo yan para sa pagtatrabaho nyo, ma-apply niyo yan. Somehow, yun nga, gaya na sinabi ko, hindi nyo siya ma-apply lahat, pero may mapipick naman kayo doon na mga general knowledge. Like, yung pag-aaral nyo kay Rizal, sino kami subject na Rizal? O, di ba di nyo naman nagagamit yung Rizal sa ngayon? Alam niyo lang na birthday niya, tsaka kamatayan niya. Pero the rest of the stories, wala na. Hindi nyo na siya magagamit. Ayan. So, ang karunungan po na nagmumula sa Diyos ay may mga benepisyo o bunga para po sa atin. Yan po ang ating pag-uusapan ngayon. Ano-ano daw po ba ang bunga sa atin ng karunungan na nagmumula sa Diyos? Sige po, simulan natin. Unang puntos. Kung tayo po ay may karunungan nagmumula sa Diyos, magkakaroon daw po ng layunin at karangalan ang ating mga buhay. Yan. Sa aklat po ng Kawikaan, yun nga po, na-discuss nga po mula chapter 1 hanggang chapter 4, yung about sa karunungan. At sinasabi po sa Kawikaan 1:7a, ang pagkatakot kay Yahweh ay simula ng karunungan. Yan o. Tayo pong lahat dito ay nakakilala sa Lord. Pero, ito po, nung ako po ay hindi pa nakakilala sa Lord, ang focus ko po ay mga bagay na temporary lang at kung ano yung mga ino-offer ng mundo. Alam ko po lahat din dito, nung hindi pa tayo nakakalala sa Lord. Ganun yung focus natin. Paano tayo makakasurvive sa buhay sa bawat araw na dumadaan. Pero, nung tayo po ay nagkaroon ng kaalaman at karunungan patungkol sa pag-ibig ng Diyos, tinanggap natin siya bilang ating Diyos at tagapagligtas, mas naging focus po tayo sa tunay na layunin ng ating buhay dito sa lupa. Question po. Pero parang di ko na po dapat tatanungin eh. Pero kailangan ko ulit kayo ma-remind. Ikaw, alam mo na ba ang layunin mo sa buhay mo na meron ka ngayon? Sige, kayo na lang sumagot sa sarili ko. May sinasabi ba, ito pa, may tanong pa pala ako. May sinasabi ba or iniutos sa iyo ang Lord na gawin mo para sa Kanya at sa Kanyang kaharian? Maaaring meron. Pero ang mas mahalaga pong tanong na dapat nating masagot is, gagawin mo ba to? Susundin mo ba to? Ginagawa mo na ba to? Or pasubukan na? Wag naman po. Sana po ang sagot natin ay ginagawa natin dahil sorry po. Sana po ang sagot ng bawat isa ay ginagawa na ito dahil ito ay tunay na karunungan mula sa Diyos. Sa pamagitan po nito, matatama natin yung tunay na kahulugan ng buhay. Alam mo na may patutunguhan ang buhay mo na meron ka ngayon. Dati po, go with the flow lang tayo. Gigising, kakain, pasok sa school, uwi, sa cellphone, tulog. Ganun lang, araw-araw. Yan, sa akin yun. Totoo yun. At ngayon po, yan ako, sa dami din po na inaasikaso sa bahay, sa trabaho, weekend na lang po yung time ko para magpahinga. Pero minsan po, wala pa din. Pero di naman po ako nagre-reklamo sa Lord. Sa dami po ng activities natin. Lagi ko na lang po hinihingi sa Lord na bigyan niya ako ng kalakasan para magawa ko pa lahat ng bagay sa pamilya, sa trabaho, sa church, sa lahat po ng binigay niya sa akin. At doon ko po nakikita yung tunay na purpose ng buhay ko. Na hindi lang ako nanay, hindi lang ako empleyado. Pero meron din akong church na kailangan alagaan. Alam ko po na hindi madaling maglingkod sa Lord. Lalo na po sa isang individual na marami ang pinagkakaabalan sa buhay, sa isang nanay, sa isang nagtatrabaho, kasi hindi mo alam paano mo pagkakasyahin yung oras mo sa maraming bagay. But the Lord is challenging us na patuloy tayong mag-commit. Pwede sa pagtuturo sa mga bata at adult yun, na pag-usapan namin sa council. So, sana po ay may mag-commit para magturo po sa mga bata. Paghayo sa outreaches, paghawak sa mga ministries sa iglesia at marami pang iba. Pagsumikapan pa rin po nating maibigay ang narapat na paglilingkod para sa Lord.
Sa pamamagitan po ng nasabing paglilingkod mo sa Lord, ay makakamit mo rin po yung karangalan dito sa lupa. Marami po tayong kapatid na nakapagpatunay na niyan. Hindi ko na po siya isa-isahin. At kilala niyo na po sila kung paano sila pinagpala ng Lord, paano sila ginawang matagumpay ng Lord nang dahil sa paglilingkod nila sa Kanya. Number one po, ang karangalang sa hinaharap o sa buhay na walang hanggan. Gaya po ng message ng anniversary, we are pursuing excellence. So sa excellent dapat tayo. Hindi ka na kagaya nung dati na sasabihin mo, sige, pwede na yan, okay na yan. Ito na nabibigay ko sa Lord, mga 2 hours, gano'n. Or sa ngayon, mas may puso ka na para gumawa para sa Diyos to the excellent level na kaya mong ibigay. And with that, for sure, ang karangalan na naghihintay sa iyo doon sa buhay na walang hanggan, kasama ang Diyos, ay sure na sure, 100% meron kang room. Diba? Sinasabi dito, meron na tayong kwarto doon. So, ibig sabihin po, pag nasa Lord ka, hindi lang po tagumpay dito sa lupa ang makakamit mo, may tagumpay ka din po sa kabilang buhay. Yan po, sa mga naglilingkod sa Lord. Tama po ba? Masarap po ba maglingkod sa Lord? Ayan. Sinasabi din po sa Kawikaan 21:21, ang tumatahak sa daan ng katuwiran at katapatan ay nakakasumpong ng buhay at karangalan. So yun po, saktong-sakto dun sa puntos natin, magkakaroon ka ng buhay na may layunin at karangalan. Sa pangalawang punto po, kung tayo po ay may karunungan mula sa Diyos, ay magkakaroon po tayo ng katiwasayan at kapayapaan sa buhay. Yan. Pinangakuan po tayo ng Diyos na magkakaroon tayo ng buhay ng matiwasay at payapa kung tayo po ay laging nakadepende sa Kanya. Amen po? Pero, pansin niyo po ba, pag po tayo naging Kristiyano, mas lalo po nagiging magulo yung buhay natin. Mas lalo po tayo napapatrobol. Mas lalo po tayo nakakaranas ng mga paghihirap, ng pagkadapa. Kaya po nilagyan ko yun na nakadepende sa Kanya. So, ibig sabihin po, kahit ano pong nararanasan natin, kung tayo nakadepende sa Lord, matiwasay pa rin at mapayapa ang buhay natin. Amen po. O sino po din nakakaranas ng wala ka nang isasaing, pero parang, okay lang. Parang hindi ka masyadong worried dahil alam mo may dadating na blessing. Di ba? Ayun, may nag-uusap na po sa likod. Ayan. Bakit daw po natin nararanasan yung pagkadapa or yung mga hindi magagandang bagay? Kasi po, tinuturoan tayo ng Lord na lumuhod at lumapit sa Kanya upang magkaroon tayo ng karunungan. Paano natin haharapin ang hirap ng buhay sa mundong ito? May example po ito yung sa Bible, yung sa story ni Moises, kung kailan po aalis po sila ng Ehipto. Diba po, nung palis na sila, nagbago po yung isip ng Paraon. Hinabol sila kasama yung kawal niya. Pero ang Diyos po hindi nagpabaya sa kanila. Itinapat po ni Moises yung tukod niya sa dagat at nahati po yung dagat, nalapat yung daan at nakadaan po sila. So ganun din po tayo. Pag dumadanas na po tayo ng mga ganong problema, kumapit tayo sa Lord for sure, ibibigay niya sa atin yung malapat na daan kung saan na tayo papadaanin at hindi tayo madadaka. Hindi tayo sabihin na natin na hindi tayo mahuhulog sa kung anumang bitag ng kaaway. Yan. Kapag po may problema, sino po inyong hanap? Si Kumari po ba? Oo daw. Okay lang naman yun, iyak kayo sa kumari nyo or ikwento nyo yung mga naranasan nyo, which I think okay lang kasi minsan nagagawa ko din naman yun. Pero, the best thing po na gawin natin is mag-dwell tayo sa salita ng Lord para makahanap tayo ng kasagutan dun sa mga problema natin. Bibigyan kanya ng sapat na karunungan upang masolusyonan ang problemang nararanasan mo. Bibigyan kanya ng karunungan upang hindi mapahamak sa mga gagawin mong pagdedesisyon. Sa kanya nakadepende yung pagdedesisyon at yung mga solusyon na pwede mong gawin. Tandaan po natin na sa bawat sitwasyon ng ating nararanasan, ang Diyos ay lagi may handang solusyon. Siya ang nagdudulot sa atin upang maging mapayapa ang ating mga isipan. Bakit po marami Kristiyano ang hindi tumatanda at hindi po mukhang matanda? Kasi po panatag tayo, mapayapa ang buhay natin, na may Diyos tayo na hindi magpapabaya sa kahit sino sa atin. O, di ba po?
baby face. Kuya June. Ayan. So, pinakabuod po ng pangalawang punto natin is, anumang hirap po yung nararanasan natin, lagi po natin isa puso na ang Diyos natin ay laging handang tumulong at kaya niyang ibigay sa atin ang matiwasay at mapayapang buhay basta tayo nakadepende sa Kanya at ginagamit natin ang karunungan nagmumula sa Kanya para makasurvive sa buhay na ito. Yun po yung sa pangalawa. Pangatlo pong punto. Kung tayo po ay may karunungan nagmumula sa Diyos, magkakaroon po tayo ng kumpiyansa sa Kanya o sa Diyos. Sino po dito ang masarap matulog? Hinahilig pa po. Tulalaway. Ako po kasi pag pagod po ako, sabi ni kapatid na Jason, nahilig daw po ako. Pero pag pagod lang po. Pag hindi naman po, natulo lang po laway. Pero naniniwala po ako na isang anak ng Diyos na may mahimbing at masarap na tulog ay dahil sa paniniwala nilang kinabukasan, ang Diyos pa rin ang kasama nila. Amen. Nandun po yung paniniwala natin na ano man ang pwedeng kaharapin natin, ang Diyos ay kaagapay natin. Sa pagiging Kristiyano po, nabibuild natin yung confidence na lahat ng nararanasan natin ay may dahilan at ito ay mabuti sapagkat ito ang kalooban sa atin ng Diyos. Kung nakakaranas man tayo ng negatibong sitwasyon, eh hindi natin kine-question ng Diyos. Kung baga, kumpiyansa tayo na dahil alam natin laging the best ang ibinibigay ng Diyos at may kadahilanan at ang kadahilanan ay tanging siya lamang ang nakakaalam. So yun yung medyo sad part doon. Pero alam natin palagi bilang Kristiyano na best ito dahil ito'y galing sa Lord. Hindi ito galing sa akin. Sinasabi nga po sa Hebreo 13:6, walang agam-agam na masasabi natin, ang Panginoon ang tumutulong sa akin, hindi ako matatakot ano ang magagawa sa akin ng tao. Yan, sana po ay nasasabi din natin to. Ako din po, sinasabi ko to kanina, hindi ako matatakot mag-speak, kasama ko ang Lord. Yan, sana po ay lagi din natin yung masabi. Sabihin nga po natin, hindi ako matatakot. Hindi ako matatakot. Oh, sige ha, sinabi niyo yan. Ayan, mga andaya na po. Napakalaking bagay po na may kumpiyansa ka sa Diyos dahil mas nabibigyan mo po ng puwang na makagawa siya sa buhay mo. Walang alinlangan, walang pangamba. Pero paano daw po natin ito magagawa? Paano tayo magkakaroon ng kumpiyansa sa Diyos? Siyempre, una at pinaka dapat natin gawin ay kilalanin natin kung sino ang Diyos, ano ang kaya niyang gawin, at sure, ang kumpiyansa natin sa Kanya ay mabibuild at tayo ay tatatag sa buhay na ito. Yan po yung sa pangatlong punto. Ang karunungan nagmumula sa Diyos ay magdudulot sa atin ang buhay na maayos, kontento at kasiyasiya dito sa lupa hanggang sa buhay na walang hanggan. At gaya po ng tema natin this year, i-connect po natin, kung atin pong ini-aim na mag-soar to greater heights ang bawat isa, tayo po ay mamuhay ng may karunungan nagmumula sa Kanya, lalo't higit ay magamit natin ang karunungang ito sa paglilingkod at pagsunod sa Kanyang kalooban. At sa buhay natin ay tiyak na may karangalan, katiwasayan, kapayapaan at kumpiyansa para sa inaharap. Salamat po sa Diyos. Tayo manalangin. Yes, Lord, salamat po sa iyo pong mga salita. Nawa, Lord, ang bawat isa ay mabigyan mo nga po ng karunungan. Hari nila, Panginoon, ng karunungan nagmumula sa iyo. Nang sa gayon, Lord, makamit namin ang tatlong ipinangako mo sa amin. Buhay na may layunin, buhay na may karangalan, Panginoon. Matiwasay at mapayapang buhay. Lalo't higit, Panginoon, may kumpiyansa kami sa bawat araw na dumadaan sa aming buhay. Ang pagtitiwala, Lord, ay lagi namin maibigay sa iyo. At ganoon din, Panginoon, lalo't higit maibigay namin ang aming buong paglilingkod at ang aming buong buhay tanging sa iyo lamang. Pagkat ang layunin ng buhay namin ito ay mabuhay para sa iyo, Panginoon, at hindi para sa kahit kanino, Panginoon. Pagpalain mo ang bawat isang nakinig at ganun din, Lord, ang mga gagawa ng iyong mga salita. Sa iyong pong papuri, sa pangalan ng Jesus. Amen.